Bronny James hindi pinapansin ng ibang kupunan pero ito yung pinaka-importanting susi para makuha nila si LeBron. Nakasecure na po ng guaranteed contract si Bronny sa Los Angeles Lakers sa presyong 2.3 million. Ibig sabihin nun, para makuha siya ay kailangan pong mag-trade ng mga kupunan sa Lakers. So dahil nga sa kanyang value na hindi naman gano'n na kalaki at hindi naman siya nagkakaroon talaga ng consistent na playing time, ay pwede na ang isang cash consideration o isang player din na mababa ang value. Sa ngayon na hindi pa gumagawa ng desisyon itong si LeBron James, napaka-importante na dapat bukas ang mga kupunan na makuha si Bronny, na unang sinabi ng Cavaliers na mayroon silang nakareserbang standard spot para kay Bronny James. Ang Miami Heat naman bukas sa isang 2-way contract. Ang Sixers naman bukas rin na kunin si Bronny James. Pero hindi po natin na sigurado kung yun ba ay standard o isang 2-way contract. Magkakaroon po ito ng malaking epekto sa gagawing desisyon ni LeBron. Siyempre, kung ako si LeBron, ang Cavaliers ba, kukunin ba nila si Bronny James? Kung hindi, well siyempre hindi ako pupunta doon. Pero kung kanilang kukunin, kung mayroon silang standard contract, well syempre pupunta ako doon. Kung sa Miami Heat naman, 2-way contract, hindi masyadong maganda dahil 2-way contract lang. Pero at least meron silang kagustuhang makuha si Bronny at sasama pa rin sila sa isang team. So bali, magpapatamis yan kay LeBron James mga idol. Pero para sa akin lang real talk lang to hindi ako hater ni LeBron, hindi rin po ako basher ni LeBron. Pero para sa akin lang, ang tamang mangyari dito ay dapat hayaan na lang niya si Bronny James kung saan naman ito mapupunta. Kung siya nasa Lakers, well doon lang siya. Dahil para gumawa siya ng kanyang sariling daan. Dahil kung nandun siya sa team kung saan nandun rin ang kanyang ama, ay parating nasa anino lang siya. Para sa inyo mga idol, ano ang komento ninyo patungkol dyan? I-comment lang sa comment section. Pinapirma naman ng Golden State Warriors ng 1-year deal si Charles Bassey. Standard contract po ito. Bale siya po ang papalit kay Quentin Post na pumunta naman sa Memphis Grizzlies. Itong si Charles Bassey ay athletic ito. Mas physical kung maglaro kumpara kay Quentin Post. Kay Post, 5 points sa kanyang ina-average. Itong si Charles Bassey nasa 10 points at mataas din yung kanyang minuto sa nagdang season sa Warriors. Nasa 20 to 24 minutes per game. Magkaiba ng skill set sina Post at Bassey. Si Post mayroong tira sa 3, so usually hati ang kanyang trabaho sa looban at sa labas. Pero itong si Bassey, nagfo-focus lang siya sa loob. Kaya mataas yung kanyang rebounding at yung kanyang blocks. Mas affordable din naman itong si Bassey kumpara kay Quentin Post mga idol, na binigyan po ng non-guaranteed 30 million ng Memphis Grizzlies. So ulitin ko lang non-guaranteed 30 million dahil ang guaranteed doon ay 9 million lamang. So basically para sa akin, goods na rin itong ginawa ng Warriors na si Bassey ang kanilang pinabalik at hindi si Quentin Post dahil makaka-apekto din naman yun sa kanilang salary cap. Yan lang muna sa ngayon.